Mukhang magiging matinding bakbakan mga kababayan ang magiging labanan ng eleksyon sa Davao. Dahil kung mayroong Duterte, posible puro mga kababayan na tatapatan ito ng Nograles. Dahil itong si Carlo Nograles mga kababayan ay nag-resign na bilang chair ng Civil Service Commission. At ang sabi mga kababayan, mukhang tatakbo daw sa Davao. At ewan lang natin mga kababayan ha. Tingnan nyo, base dito mga kababayan sa artikulo, nag-resign. Nag-resign na si Nograles at nagpunta pa kanina ha. Nagpunta kanina parang nag-practice mga kababayan sa pagpa-file. At bigla-bigla, lumabas ang mga litratong ito mga kababayan na ewan na natin kung ano ang legitimacy nito ha. Pero may may stamp mga kababayan na mayroong form mga kababayan na Certificate of Candidacy for Mayor. Mayroong pangalan ni Nograles at mayroon pang stamp. At ewan lang natin kung pirmado na ba ito o nasubmit na ba ito. Kaya kung ganon mga kababayan ay Duterte versus Carlo Nograles. Tapos ang Vice Mayor mga kababayan, baste, ang sabi nila ha, usap-usapan, tatapatan ni Migs Nograles. Oh, Diyos mio. Panoorin po natin itong video ha. Pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang nating pasalamatan itong mga generous nating mga viewers. Lalong-lalo na itong kababayan nating si Coralie Benzon ng USA. Always daw silang nanonood sa mga video natin. Mabuhay ang mga Duterte. Maraming salamat po Miss Coralie. At ang kababayan nating si Arman from London. Oh, grabe, from London mga kababayan. Maraming salamat po kababayang Arman from London, UK. At si Ma'am Esther Aikawa ng Japan. Thank you po sa pinadala niyong super thanks. Na-appreciate po namin ang inyong generosity. Samantala, panoorin niyo po itong video mga kababayan ni Carlo Nograles na nagpunta kanina sa parang nag-practice na nagpunta doon sa Comelec. Pero tomorrow, sir. Eto po yan mga kababayan na nag-resign sa civil service na ngayon mga kababayan. Si Carlo Nograles. Na parang Kasamahan ko lang today si ano ba to? LGBT ba to si Carlo? Ewan lang natin na hindi tayo masyadong kabisado dito kay Carlo, pero gayon pa man mga kababayan, outside na po yan sa topic ha. Mayroong mga form ewan na natin ang legitimacy niyan mga kababayan na mayroong na-fill up na pangalan niya na application for filing for mayor. Ganyan. Tomorrow, sir. Tomorrow, sir. Kasamahan ko lang today si Sumahan ko lang to, Jay. Etong si Carlo Nograles mga kababayan is anak yan Boy Nograles. Ang mortal na kaaway po ni dating Pangulong Digong mga kababayan dati. Grabe po ang kanilang away mga kababayan. As in. Pero ni minsan hindi natalo si dating Pangulong Digong dito sa mga Nograles. Ang ama nito, grabe kung magkalat ng issue. Ito po ang ama ni Carlo Nograles mga kababayan. Matindi ang kanilang away ni Duterte dati. Halos na po mga kababayan magpatayan sa bunganga lang. Ganyan. Grabe, mura dito, mura doon. Ganyan talaga. Tapos sabi ni Pulong, yung issue tungkol sa kanya na nililig siya sa droga-droga hindi na mawala-wala. Eto si Nograles daw mga kababayan ang may pakanan yan. Umalma si Pulong mga kababayan bakit niyo ako nililing sa droga? Mukha ba akong addict? Tingnan niyo ngipin ko. Ganyan. Nagpa-test pa ng buhok mga kababayan. Hair follicle test si Pulong. At sabi ni Pulong, matagal na daw niyang pinapakalat ito si Nograles. At bago mamatay ito si Nograles mga kababayan, nung nanalo na presidente si dating Pangulong Digong, biglang bumait. Kinaibigan si dating Pangulong Duterte mga kababayan. At napasok sa kanyang gabinete si Carlo Nograles. Kinupkup naman openly mga kababayan ni Pangulong Digong. Parang ahas na inalagaan mga kababayan na later on ngayon tutuklawin. Ganyan. At yung si Migs Nograles mga kababayan, grabing sip-sip niyan sa mga Duterte. Para manalo ang kanyang party list mga kababayan na PBA party list. Ito, PBA party list. Ewan na natin, atleta ka ba? Migs? Nagpa-endorso pa kay Sara mga kababayan, tapos later on, tinuklaw ang mga Duterte. Dahil sabi mga kababayan
Mukhang kumagat sila mga kababayan sa sabi ni Sara na tatakbo ang tatlong Duterte bilang senador. Oh. Kaya dali-dali mga kababayan ang magkapatid na, sige, takbo din tayo. Mayor, vice mayor siguro. Yan talaga ang tutuhugin. Matagal na yung usap-usapan sa Davao. Pero ewan lang natin ha, kung hindi ba hibang ang mga ito? Mga abogado ito eh. Kung talaga may isip ito mga kababayan, sa tingin nila, kaya nila si Duterte, dalawang Duterte, si Baste at saka si PRRD, nababanggain nilang dalawa. Anong pinanghahawakan ng dalawang ito na kahit mga kababayan nila sa Davao mga kababayan, sinusuka sila dahil sa affiliation nila eh. Nag-traidor mga kababayan, tag as traitors at nakipag-affiliate doon sa mga ngag-ngag na administrasyon. Pera na lang mga kababayan ha. Kung talagang kampante sila dahil hawak nila ang automation eh. Wala na yung Smartmatic tapos daw mga kababayan yung pumalit sa Smartmatic is handpicked ng administrasyon. Picos machine na naman. Pero hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Akala nyo madadaya? Hindi natin sinasabing ng daya sila ha, pero kung mayroon mang dayaan at matatalo ang mga Duterte dahil dinaya, imposible pong matatanggap yan ng mga taga-Davao mga kababayan. 99% ng mga Davaoenyo Duterte. 1% lang sa kanila. Tapos sa tingin nila may laban sila. Mia. Duterte tandem ang muling kakandidato sa Davao City. Naghain na ng kandidatura sa pagka-mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang running mate niya ang anak na si incumbent Mayor Baste Duterte. Yan yung kanina mga kababayan. Si Bril Montalvo. At late po ang mga kababayan na announcement nan. Ewan lang natin kung baka mali itong si Nograles dalawang Nograles mga kababayan. Dahil sinabi ni Sara ay na, senador silang lahat. Tapos siguro sa isip nila, wala nang maiiwan dito sa Davao City. Amin na to. Amin na ang mayor, vice mayor, congressman. Pero hindi po binitawan ng mga Duterte mga kababayan dahil si Pulong, congressman pa rin. Ang dalawang Duterte tandem, andyan pa rin sa Davao. Mas special kasi sa mga Duterte ang Davao mga kababayan ay hindi pwedeng bitawan dahil Davaoenyo. Bahala na kayo dyan sa national, sabi ng mga Duterte mga kababayan. Rockstar na rockstar. Bandang alas 4 ng hapon ng pagkaguluhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte Walang announcement nang dumating yan, ha? sa opisina ng COMELEC sa Davao City. Kasama niya ang partner na si Bukan ng mga tao mga kababayan. Pag nakarinig sila, andyan sila. Dating Pangulong Duterte, grabe takbuhan ang mga tao. Dumagsa sa COMELEC. Avancenia para maghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor. Nitong Sabado lang, nang i-anunsyo ni Duterte ang planong bumalik sa pagiging alkalde ng lungsod. Buti naman. 100% mga kababayan, kahit hindi mangampanya, mananalo yan si Tatay Digong. Pero itong si Nograles, kahit bigyan pa nila ng ayuda ang buong Davao City mga kababayan, almost 2 million ang voters dyan eh. Bigyan lahat ng ayuda, hindi pa rin mananalo yung Nograles sa iyan. Ano masasabi nyo dito mga kababayan sa napipintong banggaan ng malalaking pamilya? Nograles versus Duterte sa Davao City. Post your comments below.